Asahan na raw po ang panibagong taas presyo sa produktong petrolyo bago nga po matapos ang Marso bukas. Base sa pagtataya ng ilang industry experts, posibleng tumaas palalo ng hanggang 11 to 12 pesos per liter po ang presyo ng diesel habang 3 piso po ang pupwedeng madagdag sa gasolina. Epekto pa rin po yan ng patuloy na giyera sa Middle East. Posible ring sumipa ng hanggang 1,500 pesos ang kada tangke ng LPG. 90% daw kasi ng LPG sa Asia ay nanggagaling din po sa Middle East. Nakaamba rin pong tumaas ang presyo ng grocery items ngayong paparating na Abril. Kabilang sa mga posibleng magmahal ang ilang klase ng noodles, pasta, delata at kamakailan-ngalan po ng sabihin ng DTI na hindi raw magmamahal ang mga basic goods sa mga susunod na araw. Pero ayon sa grupong Philippine Amalgamated Supermarkets Association, may ilang manufacturer raw na mapipilitan ng magtaas ng presyo dahil pa rin po sa epekto ng gera. Lalo namang tumindi ang bakbakan sa Middle East dahil sumali na rin sa gyerang Israel, Amerika at Iran ang militanteng grupong Houthi sa Yemen. Pinunterya ng missiles ng grupo ang Israel. Ayon sa Houthi, patuloy ang gagawin nilang pag-atake lalo na kung may sumaling bansa para pagtulungan ng Iran. Gaganti rin daw sila sa sino mang gagamit sa Red Sea para sa mga nasabing military operation. Sa kabila nito, tuloy pa rin ang opensiba ng US at Israeli forces sa Iran. Ayon sa Amerika, naghahanda na sila para sa ground operation sa rehiyon. Dumating naman sa Pakistan ang foreign ministers ng Egypt at Turkey para sumali sa negosasyon na mahinto ang gyera. Inaasahang dadalo rin sa pulong ang leader ng Saudi Arabia. Samantala, nakatakdang magsagawa po ng special payout ang DSWD para sa mga rider at driver na hindi pa rin po nakakatanggap ng ayuda sa ngayon. Ayon sa ahensya, kung hindi ngayong linggo, posibleng pagkatapos na ito ng Semana Santa. Pagsasama-samahin daw ng DSWD ang listahan ng mga tsoper na hindi pa nakakakuha ng 5,000 pisong ayuda para sila naman po ang maasikaso. Kabilang sa hindi nakakuha ng cash aid, noong nakaraang linggo ang ilang motorcycle taxi riders. Paliwanag po ng ahensya sa LTFRB, galing ang final list ng mga benepisyaryo. Ang listahang yan galing naman daw sa mga transport network company na siya raw dapat magpaliwanag sa nangyaring kalituhan. Dumagsa naman sa mga simbahan ng mga kapatid nating deboto sa pagunita ng Linggo ng Palaspas kahapon. Nahudyat din ang pagsisimula ng Semana Santa. Sa Quiapo, Maynila, madaling araw pa lang ay dumagsa na ang mga deboto ng Nazareno na nagpabasbas ng kani-kanilang palaspas. Sa Baraswain Church naman sa Malolos, Bulacan, may pasadula at prosesyon pa. Dinagsari ng mga deboto ang Palm Sunday Mass sa iba pang probinsya, gaya sa St. Ferdinand Cathedral sa Lucena City sa Quezon, pati na sa Palo Cathedral sa Leyte. Ang palaspas ay simbolo ng matagumpay na pagpasok ni Hesukristo sa Jerusalem, kung saan siya ay sinalubong ng mga taong may dalang sanga ng palma. Samantala, pinaigting po ng LTFRB ang inspeksyon at pagbabantay sa mga bus at PUV terminal bilang paghahanda po yan sa pagdagsa ng mga pasahero ngayong Semana Santa. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza, daan-daang show cause orders ang ini-issue sa mga may-ari po at operator ng terminal dahil sa mga violation. Kabilang sa mga sinita ang sira-sirang pasilidad sa mga terminal. May ilan na rin ipinasara dahil po sa paglabag sa safety protocols ng mga pasahero. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.